at nang maitaas namin ang iyong kadakilaan. Be the speaker, be the preacher, lead us, teach us, Father. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. All in the mind. You are what and how you think. Bakit ang mga tao nagkakaiba-iba ng buhay kahit kuminsan pare-pareho ng nilakihan, pare-pareho ng kinain? Madalas ang dahilan kasi magkakaiba sila ang paraan ng pag-iisip. Magkakaiba ang korte ng utak. Magkakaiba ang kanilang pangunawa, pagpapahalaga sa mga bagay-bagay, at yun ang nagsasadlak, nagdadala sa kanila kung saan man sila napupunta. Your thought becomes your life. Nandyan ka, ganyan ka, dahil sa iyong pag-iisip. Hindi ka biktima ng mga Hapon o mga Kastila o mga Amerikano. Hindi ka biktima ng mga kapitalista o mga komunista. Ikaw ay nandyan dahil ganyan kang mag-isip. Perception is one's reality. Ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay hindi lang yung totoo. Ang katotohanan ay yung inaakala mong totoo. Ang katotohanan ng iyong buhay ay hindi yung totoong nangyayari, kundi yung sa palagay mo'y ano ba ang nangyayari. Magkaiba ang katotohanan at magkaiba ang ating pagtingin kung ano ang totoo. At ang nagiging totoo, tumatalab, umiiral sa ating buhay ay hindi yung katotohanan, kundi yung inaakala nating katotohanan. Kaya marami mga tao ay nagiging biktima ng sarili nilang pag-aakala, ng sarili nilang mga kamangmangan o kadiliman ng isip o kabaluktutan ng pangangatwiran. Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Pakaingatan, bantayan ng iyong isip dahil yan ang pinagmumulan ng tunay na buhay. Ang buhay natin ay kinukulayan, kinokortehan, tinutugtugan ng paraan ng ating pag-iisip. Kaya ang buhay ng mga seloso, iba sa buhay ng mga hindi seloso. Ang buhay ng mga mapagduda, iba yan sa buhay ng mga mapagtiwala. Ang buhay ng mga madilim ang paningin sa mundo ay iba sa buhay ng maliwanag ang paningin. Iba ang buhay ng mga taong laging nag-iisip ng mga problema, kasakitan, kalungkutan, kesa dun sa laging masaya ang pag-iisip. You are your thoughts. Researchers have found that our imagination can change our perceptions of reality. At hindi ko na kayo pahihirapan ng mga references ng mga researchers that I'm going to quote today. Pero ang dami-dami mga pananaliksik at sinasabi ng mga resulta ng mga ito na ang ating guni-guni ang bumubuo ng konsepto natin ng katotohanan. So marami sa akala natin katotohanan ay guni-guni. Akala. Your mind can literally play tricks on you by changing illusions into what seems like reality. Kung selosa kayo, nakakita lang kayo ng konting bahid ng kung anong marka sa damit ng asawa nyo, nangalo niya na siya. Yun ang inyong reality. Pagka kayo naman ay mapaniwalain, kitang-kita na niloloko kayo, nagpapaloko pa kayo. Kasi yung paniniwala nyo ay hindi kayo niloloko. Pagka kayo ay mayabang, ang tingin nyo sa lahat ng nagpapakita ng kanilang galing ay tinatalo kayo. Pagka kayo ay mapagduda, ang tingin nyo sa lahat ng tao, kayo'y niloloko. Pinaglalaroan tayo ng ating isip. And you get to believe your own lies. Ang isang kasinungalingan na, alam mo kasinungalingan, ulitin mo, ulit-ulitin mo, mamaya, yun na ang totoo sa'yo. Hindi na yun kasinungalingan sa iyong pananaw. Kaya yung mga public persons, mga maraming politician na nagsisinungaling, akala nila yun ang katotohanan. Na sila ay mapaglingkod sa bayan, maibigin sa mga tao, bla bla bla. Lagi nila kasi sinasabi. Hindi na mahalaga kung anong totoo, ang nagiging totoo sa loob ng isip ng tao ay yung pinauulit-ulit niya sa kanyang sarili. Kaya ang advertisement, paulit-ulit.
Para pag tumanim sa utak mo, yun na ang totoo. Hindi ka na mabubuhay ng walang soft drink, hindi ka na mabubuhay ng hindi maputi ang labada, hindi ka na mabubuhay pagka ganito at pagka ganon. Kasi paulit-ulit, yun na ang nagiging totoo sa paningin mo. And to a large extent, your mind can create reality at a mental level. Merong isang pasyente na dahil sa kanyang religious belief, ayaw niya ng blood transfusion. Nauubos ang kanyang dugo, sa pilitan na siyang binigyan ng blood transfusion with the consent of her mother-in-law. Dahil naniniwala siya na masama ang blood transfusion, hindi tinanggap ng kanyang mga ugat yung dugong isinasalin sa kanya. And needless to say, she died. Nakokontrol ng paniniwala, pati ang ugat ng tao, pati ang pagpasok at paglabas ng dugo, ang paggaling sa sakit at ang paglala ng sakit. Nasa isip. Recent studies suggest that what really affects your outlook on life is the way you perceive reality. Kung ang korte ng iyong mata ay bilog, bilog ang langit. Kung ang korte ng iyong mata ay star, star ang hugis ng langit. Pagka ang kwadro, ang korte ng iyong mata ay rectangle, rectangle ang langit. Ang paningin mo sa mundo ay hindi kung ano yung mundo, kundi kung ano ang pag-iisip mo tungkol dito. Kaya kung iniisip mo na mahigpit ang Diyos, malupit ang Diyos, malupit ang Diyos na susundan mo. Iniisip mo yung mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa tingin mo. Kaya yung theologizing, yung mga pagtuturo, na lilipat sa isip ng nakikinig, yung korte ng isip ng nagtuturo. Kaya pag napunta ka sa nagtuturo, nagalit ang Diyos sa lahat ng bagay, ayaw ang Diyos sa sumaya ka, nagigilty ka na ngayon pag masaya. Hindi dahil masamang nagiging masaya, kundi nakumbinsi mo na ang sarili mo na masamang sumaya, nagigilty ka pag masaya ka. Yun ang reality mo. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung paano ka mag-isip, kung ano yung kalooban, yun ka. Thought is one's reality. Ayon din sa mga researches, pag isinara mo ang iyong mata at kinumbinsi mo ang sarili at nag-concentrate ka na maginaw, giginawin ka. At nakumbinsi mo ang iyong sariling mainit, kahit maginaw, mainitan ka. Pag nakumbinsi mo ang iyong sariling magaling ka, gagaling ka. Hindi ka magaling, wala kang kwenta, magiging wala kang kwenta. Pag nakumbinsi mo ang iyong sariling talunan ako, loser ako, magiging talunan ka talaga. At pag nakumbinsi mo ang sarili mo, panalo ako, lahat ng gagawin mong aayon sa paniniwala na yon at mananalo ka nga. Kaya dapat ang sinusuri natin mga kapatid ay kung paano tayo mag-isip. May ipinapayo sa iyo ang isang marunong, paano ka nag-iisip? Yabang-yabang naman ito, hindi ako makikinig dito, kala mo siya kung sino. Hindi ka matututo. Pero kung may sinasabi ang isang marunong at sinasabi mo, marunong ito, nag-aral ito, nagsanay, makikinabang ako makinig sa kanya, makikinabang ka nga. Paano ka mag-isip? Pag iniisip mo na ang mga bata ay hindi dapat sumaya, dapat perfectly clean ang katawan nila, hindi mo sila paglalaroin. At gano'n ang magiging reality mo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kabataan. Pag iniisip mo na ang kabataan ay dapat fast forward sa pagtanda, huwag kang kumilos bata, dapat bata ka pa, asal matanda ka na, gano'n mo itatrato ang mga bata sa iyong paligid. Dapat sinusuri, paano ba ako mag-isip? Psalm 26:2, test my thoughts and find out what I am like. Pag nakumbinsi mong sarili mo na magkakaroon ng end of the world, lagi, everyday, laging yun ang alam ng utak mo, takot na takot ka everyday. Pag nakumbinsi mo ang isip mo na conservative ang Diyos, mapipilitan ka maging conservative. Ano ang konsepto mo tungkol sa Diyos, tungkol sa bayan, tungkol sa ano ang tama at mali? Ganun ka mabubuhay. At pag nakumbinsi ka ng mga religious teaching na masama ka, makasalanan ka, marumi ka, laging ganun ang paningin mo sa iyong sarili. Ano ang pinapayagan ninyong pumasok sa inyong isip? Pinapayagan niyo ba ang mga basurero na magtapon ng basura sa inyong bakuran? Hindi. Pinapayagan niyo ba ang magnanakaw na pumasok sa inyong bahay? Hindi. Pero bakit natin pinapayagan ng maraming mga maling kaisipan na pumasok sa ating utak? Samantalang yung utak ang sentro ng ating pagkatao, doon nagmumula ang lahat ng ginagawa natin sa ating iniisip. At hindi lang yon, kung anong iniisip mo, yun ang ina-assign mo sa iba.
Kaya yung mga tatay na sobrang nang denggoy ng mga babae nung binata pa siya, ang higpit sa mga anak na dalaga kasi iniisip niya lahat ng lalaki sa mundo mangdedenggoy pagka mayroong pagkakataon. Yung mga babae na sobrang kumirengkeng nung araw, akala nila lahat ng babae kikirengkeng, kaya dududa sila sa lahat ng babae sa mundo. Kung ano ka, ina-assign mo yun sa iba. Kaya ang sabi nila, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Kaya kung mapangloko ka, iniisip mo lagi, niloloko ka ng lahat ng tao. Ngayon, kung hindi ka man mapangloko, iniisip mo walang manloloko, kaya naloloko ka. Yung ay mga sobrang bababait, hindi naman siguro, bait siguro naman yung tao, ninanakawan lang, hindi naman siguro. Kasi hindi siya magnanakaw. Kaya ina-assign niya sa iba na, hindi rin magnanakaw yung mga yun, kasi ganun ako. Ina-assign natin ang ating sarili sa iba. Kaya kung paano ka mag-isip tungkol sa kapwa, isang salamin yun kung sino ka. We can project our thoughts in the minds of other people. Kung ano iniisip natin, iniisip natin na yun din ang iniisip ng ating kapwa. Kaya marami sinasabihan mo ko ng good morning, mangungutang ka, no? Yung kasi pag nag-good morning tayo, may masama tayong balak sa kapwa. So pag may nag-good morning sa atin, iniisip natin, may masamang balak din sila. Proverbs 27:19, you see your face in a mirror and your thoughts in the mind of others. Kung paano daw nakikita mo ang mukha mo sa salamin, pag nananalamin ka, ganun din mo nakikita ang sarili mo sa mukha ng iba. Hindi mo sila nakikita, ang nakikita mo, sarili mo rin. Kaya kung manloloko ka, iniisip mo, manloloko ang lahat. Kung mabait ka, iniisip mo rin, mabait ang lahat. May advantage, may disadvantage. Pag hindi natin sinuri kung paano tayo mag-isip. Thought power is the key to creating your reality. Pag marumi ang iyong buhay, marumi ang iyong isip, marumi rin ang tingin mo sa kapwa. Pero pag mabait ka, mabuti, normally ang tingin mo rin sa iba, mabait at mayroong likas na kabutihan. To control your destiny. Para makontrol mo kung saan ka pupunta sa buhay, you must learn to control the nature of your dominant, habitual thoughts. Dahil kung paano ka mag-isip, ayun ang iyong magiging buhay, dapat kontrolan mo ang pag-iisip mo at dalhin mo doon sa gusto mong buhay. At yung kadalasan ay paraan ng iyong pag-iisip, yun ang pupuntahan ng iyong buhay. Kung negative ka mag-isip, magiging negative ang buhay mo. Kung lagi ka na lamang na madilim ang isip, madilim ang paningin sa mundo, magiging madilim ang buhay mo. Paano ka mag-isip? You can attract into your life that which you intend to have and experience by thinking about it. Marami ng researches na nagpatunay niyan. Your thought is a magnet in reverse. It attracts its own kind. Nakita nyo? Drug user ka. 3 minuto ka pa lang sa kabanatuan, may kabarkada ka ng drug user doon. Nakilala mo na agad. Kung ano yung bisyo mo, kalula, pupunta pa lang sa isang lugar, nakahanap ka na ng mga kapwa. Nagtitipon-tipon kayo, nagkakakilala kayo agad. Sa isang tikwas ng mata, sa isang kurap ng talukap ng mata, nagkakakita-kita na yung magkakagrupo because you think alike. And you attract each other. Yung magnet, you attract your opposite. Pero sa thinking, you attract yung kamukha mo. Kaya mag-grupo-grupo kayo agad. Ang mga chismosa, wala pang 1 second na nasa loob ng isang bulwagan, magkakakilala na agad. At may chinichismis na yan, agad. Sa isang talsik lang ng mata, nakakilala na, chismosa ka rin, halika dito, chismisan natin tong isang babaeng naka-orange. Ang bilis. Yung mga babaero, ganun din, lahat. Kasi ang mga utak natin, kahit hindi kumikibo ang ating bibig, nag-uusap-usap yan. Birds of a feather flock together. Now, thought creates and changes body chemistry, electricity, and kinetics. Even the mechanism of the body, nai-impluwensya ng pag-iisip. Yan sinasabi nila, mind over matter, faith over obstacles.
kung paano ka mag-isip na apektuhan ang iyong katawan, ang iyong blood pressure, ang iyong body electricity. Kaya kung lagi mong iniisip na may sakit ka, talagang magkakasakit-sakit-sakit ka. Ngayon, may sakit ka, pero lagi mong iniisip yung maganda, yung mabuti, yung pampalusog, lulusog ka. Kasi ang nasusunod, hindi ang katawan, ang isip. Nakita niyo yung sinasabi ko sa inyong totoong example sa buhay, hindi pumasok ang dugo sa ugat niya. Hindi na kaya ng siyensya na papasukin sa ugat niya yung dugo. Kasi ang lakas ng isip niya eh. So kung lagi ka rin nakalugmok, patamlay, kasi iniisip mo. Ayaw mo ng kalagayan mo ngayon, palitan mo ang pag-iisip mo. Kung meron kang gustong palitan sa buhay, una ang papalitan mo, paano ka mag-isip. Lagi ka na lang walang pera. Palitan mo ang pag-iisip. Kasi kaya ka laging walang pera, pag nagkapera ka, ang iniisip mo, gumasta. Yung mga nagkakapera, pag nagkapera, ipinupuhunan, ininenegosyo o itinatabi nila. Kaya may pera sila. Kaya pag lagi kang walang pera, kasalanan mo yan, ganyan ka mag-isip. Yung nagkakapera naman, ganun sila kasi mag-isip. Uuwi sa probinsya, makakakita sila ng marami mga bao na sinisilamban lang doon. Uy, uling ito, pwede ko itong inegosyo. So pagpunta niya sa probinsya, kukunin niya yung mga uling, dadalhin niya sa city, ibebenta niya. Mamimili naman siya doon ng mga murang mga damit-damit, dadalhin niya sa probinsya. Para pagdabili niya ng uling, may ibinebenta siyang tela, may ibinebenta siya mga damit. Lagi siyang may pera. Kasi ang isip niya laging, paano kaya ako gagawa ng pera? Pero yung mga, paano kaya ako hihingi? Paano kaya ako magdidilihensya? Paano kaya ako dadaing? Yun ang laging walang pera. Wala kang pera kasi ganyan ka mag-isip. Wala kang ibang dapat sisihin. Kaya mahina ang iyong katawan, maaaring nagkaroon ka ng sakit pero hindi tinalo ng iyong isip, humina ng humina. O wala naman pero isip ka ng isip, nagkaroon tuloy. Isip ang nang umiiral. Kaya sabi nga ng ating opening verse, Proverbs 23:33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Yung mga taong mapanawalain sa multo, namatay ang lola nyo, nakahiga kayong parehong ang pinsan mo, ikaw, bigla mong nararamdamang may malamig na humaplo sa mukha mo, may humila sa paa mo, may nagtanggal ng bra mo. Pero yung pinsan mong katabi, wala namang naramdaman. Kasi yun ang laman ng utak mo eh. Naniniwala ka, mangyayari. Kaya pag may hindi naniniwala, kahit may nanguhula dyan, may nang kung ano-ano, sabihin na, walang kokontra. Kasi pag kinontra ng utak mo yun, mananalo yung utak mo. Hindi matutuloy ang ginagawa nila. Kaya sasabihin iba, walang kokontra. Ang lakas ng utak ng tao. Madami sa nangyayari sa atin, guni-guni. Bakit sa mga bahay, kahit sa Maynila, ang lagi nakakakita ng multo, yung kanilang mga kasambahay na galing sa probinsya, pero may-ari ng bahay, walang nakikita. Kasi yung mga galing sa probinsya, ang laging araw-araw, lumaki na multo ang iniisip, multo ang pinag-uusapan, kaya kahit na kurtina lang yung gumalaw, nakakakita ng multo. Laman kasi ng utak. The mind could be twisted and corrupted by stimuli, by perception. Ecclesiastes 7:29, I did learn one thing. We were completely honest when God created us, but now we have twisted minds. Nababaluktot ang isip. Depende kung sino laging kausap, sino laging pinapakinggan. Pagka inggitera ang kausap mo, mamaya magiging inggitera ka na rin. Pinag-iingatan kung sinong pinapakinggan. Kasi naglalagay sila ng content ng ating utak. The mind could be intoxicated and confused. Kita niyo yung taong matino pag nalasing, kung ano ginagawa. O kaya, pag kumain, merong biglang aantokin na. Wala na siyang pakialam sa mundo. Kasi yung chemistry, chemicals na pumapasok sa ating katawan, sumasama sa ating dugo, naaapektuhan ang ating pag-iisip. Kaya yung mga mahiyain, pag nalasing, kumakapal. Yung mga hindi makapagsalita, pag nalasing, biglang kung ano-ano sinasabi. Kasi nakokontrol ng chemicals ang kanilang utak. So, ganun yun. Yung utak mo, nakokontrol niya yung blood chemistry mo, kaya kahit na hindi ka kumakain ng asukal, pagka na-stress ka, tumataas ang blood sugar. Pero baligtad din, kung ano rin yung nasa blood mo,
makaka-apekto din sa utak mo. Kita nyo ginagawa ng mga tao, mga addict, yung mga under the influence of drugs. Pati 95-year-old lola ginagahasa. Tapos pagka na bumalik sa katinoan, ay nagsisisi. Kasi iniiba tayo ng chemistry ng blood. Kaya yung mga sobrang nalulungkot, binibigyan ng antidepressant, upper, para sumaya. Yung sobrang active, binibigyan ng mga downers para medyo kumalma. Iniiba ang blood chemistry. But our mind can change our blood chemistry just by thinking. The mind could be a source of comfort or torture. Kaya kung ikay matatakotin, lagi kang takot. Yung mga hindi matatakotin, hindi takot. Katulad ng sinasabi ko na magpinsan na nakahiga, isa takot sa multo, isa hindi. Mahibig ang tulog nung hindi takot. Yung takot, mapakababaw ng tulog. Kasi ganun siya mag-isip. Ano-ano ba pinapasok nating ideya sa utak ng mga tao, lalo ng bata? Paano natin pinapalaki ang bata? Kasi ang bata, blanco yung utak niya, pero pag tinuruan mo siyang maging racist, maliit ang pagtingin niya sa ganitong tao, ganitong lahi. Pag tinuruan mo siya na maging masyadong dogmatic sa inyong religion, masama na ang tingin niya sa lahat ng ibang religious congregations. Anong inilalaman natin sa isip ng mga tao? Yung mga tao, marami, alam nyo, tortured. Kasi nung bata sila na torture, nagugulpe, pinapabayaan, hindi minamahal, pinipintasan, nabubuli. Yun ang laman ng utak nila. Kaya buong buhay, tortured sila. May inferiority feelings, overly shy, galit sa mundo, may bitterness. Kaya ang gamot lang doon palitan ang laman ng utak. Kung puro negative at laso nang pumasok sa isip mo ng bata ka, dapat ngayon palitan mo yan ng laman. Ma-detox yung utak mo para ka gumaling. Pero kung lagi na lang nung bata ako, kawawa ako, nung bata ako, mahirap lang kami, nung bata ako, ganito kami, hindi mo pinalitan yung kaiisip na yon, hindi aalis sa'yo ang mga mapapait na gunita. Magiging mapait ang paningin mo sa buong buhay. Ang lahat ay nasa pag-iisip. The mind could be a source of comfort or torture, of hope or hopelessness, of trust or doubt, of faith or unbelief, of feelings or non-feelings. The mind could be straightened, cleansed, and renewed. Pwedeng linisin, ituwid, liwanagan ng isip. Kahit ano pang pinagdaanan nito. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pero hindi magic yun na tinanggap mo si Jesus, naging iba ka na. Nung tinanggap mo si Jesus, nagbukas ka ng pinto ng isip mo para sa mga isiping maka-Jesus. So habang sumusunod ka sa katuruan ni Jesus, pinapairal mo to sa iyong buhay, progressively nababago ang iyong pag-iisip and progressively nababago ang iyong buhay. Hindi siya instant. Pero dapat, araw-araw, dinadagdagan mo yung pagka-Jesus ng buhay mo para yung kapayapaan, kapahingahan na ipinapangako niya ay mapasayo. Pinatunayan na sa maraming mga pananaliksik that thoughts alone can improve vision, fitness, and strength. Ang dami ng pag-aaral dito na pag ang tao nag-isip, nalilinaw ang kanyang paningin, lumilinaw up to a point. Huwag lang talagang clinically blind. But who knows? Yan ang tinatawag nating miracle. That strong faith can cause all the powers of the universe to focus on your problem at biglang naiiba yun na tinatawag natin na miracle. Mga taong napapalusog ang katawan nila sa pag-iisip nila ng mga pampalusog na mga ideya at lumalakas maging ang kanilang physical strength. Alam niyo yung placebo effect. It works because of the power of thought. Maraming ganitong experiment sa medisina. 2 grupo ng pasyente. Isang grupo tinurukan ng tunay na gamot. Sinabi, gagaling ka sa gamot na ito. Isang grupo ang itinurok lang tubig. Hindi talaga gamot, pero pinapaniwala sila na gamot din yon. Naggalingan din sila. Kasi naniniwala sila. May mga grupo ng pasyente na ipinagdarasal ng isang prayer group at mayroong isang grupong hindi ipinagdarasal. Everything else being the same,
mas tumalab ang paggamot at pag-aalaga doon sa pinagdarasal. The power of the mind, the power of prayer. Na pag napakalakas ang iyong pananalig, may kapangyarihan ang iyong isip, lumalabas sa iyong bungo ang lakas na yon, nakakarating doon sa gusto mong pag-ukulan ng lakas na yon. Kabangha-mangha. Dahil nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. At ang pinaka-trono ng Diyos sa ating buong pagkatao ay ang ating isip. Pag Diyos ang nag-ahari sa ating isip, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagiging atin. Body chemistry, electricity, and kinetics create and affect emotion. Kaya nga merong mga antidepressant, meron naman ng mga pampasigla, kasi pagka nabago ang chemistry ng iyong dugo, naiiba ang iyong feelings. Yung gutom, ibang-iba ang feelings sa busog. May kinalaman yung utak natin sa physical world, sa food, sa drink. Kaya sabi ng Desiderata, many fears are born of fatigue and loneliness. Pag ang tao ay laging pagod at laging malungkot, dumarami ang kanyang kinakatakutan. Pero pag siya ay nagpapahinga, at lalo na't may kasiyahan ng kanyang buhay, kumukonti ang kinakatakutan niya. Kaya dapat pinag-aaralan natin, how am I behaving? Lagi ba akong galit? Lagi ba akong stressed? Lagi ba akong nagsiselos? Lagi ba akong nagdududa? Because according to research, behaving in an emotionally intense way for an extended period will ultimately create physical illness. Pag lagi kang galit, magkakasakit ka. Pag lagi kang nagsiselos, kakasakit ka. Pag lagi kang nag-aalala, natatakot, magkakasakit ka. Galing sa iyong sariling utak. Kaya isang interesting field of study, yung mga artista na laging heavy drama ang role, yung nag-iiyak, naglululupasay, yung galit na galit, siyempre may talab din sa katawan niya yon. Interesting na pag-aralan kung ano nangyayari sa kanilang kalusugan later on in life. At ayon din sa mga pag-aaral, marami mga tao na nakakaroon ng arthritis, rheumatism, strokes, stomach ulcers, headaches, because of long-term psychological tension. Na pagka laging may inaalala, iniisip, may dramang bukid lagi, yung mga sakit na ito lumalabas sa katawan na kung pinapalitan ng pag-iisip, nawawala rin yung sakit. Lahat tayo maraming stress, maraming broken marriages, broken homes, maraming away, maraming gulo, maraming bayarin, pero pag yan ang pinairal mong laging laman ng iyong utak, magkakasakit ka. Tingnan ninyo yung mga kamag-anak niyong tamad at batuga na hindi nag-iisip ng bayarin, ng enrollment, sila yung masaya. Mahihimbing matulog, ikaw na lagi nag-aalala, kwenta ng kwenta, bayad ng bayad. Sabi sa mga tao, magtipid kayo, isara nyo yung ilaw, patayin yung tubig, huwag kayo mag-electric fan, huwag kayo mag-plancha ng pambakay, sayang ang kuryente. Kayo yung may ulcer. Kasi lagi ka nag-iisip. In the fields of neuroscience, yung tungkol sa brain, endocrinology, yung mga tungkol sa atay, mga internal organs, and psychology, sila ngayon ay pinagkahalo-halo ng medisina in a discipline called psychoneuroimmunology. May bago ng ganon. Pinagsama-sama yung tatlong discipline as medicine discovers the precise links between the states of mind, emotional moods, and physical chemistry. Kaya holistic na dapat ang paggamot sa pasyente. May kinalaman ang iniinom mong gamot, ang kinakain mo, sa nararamdaman mo, iniisip mo, mga kinakatakutan mo. Lahat ng iyon naglalakip-lakip to define your state of health or your state of illness. Kaya hindi na sapat umiinom ka lang ng gamot. Dapat pinapasaya mo rin yung isip mo. Tinatanggal mo yung mga stress at tension. Kasi kahit ka inom ng gamot, pero lagi kang nagmumura, lagi kang galit, lagi kang natatakot, hindi rin yung tatalab. Kailangan nagkakalakip-lakip yung damdamin, yung puso, yung katawan, physical world, and the spiritual world. To create and change emotion, change your body chemistry, or change your thoughts. Kaya di ba yung galit na galit ka, bilis-bilis ang pintig na yung puso, ang taas ang yung presyon, relax.
Relax. Huwag ka magsalita, manahimik ka, minom ka ng tubig, maiiba ang andar ng iyong katawan. Kailangan ng tao matuto mag-relax. Kahit wala pa yung solusyon sa problema niya, kahit malaki ang problema niya, dapat madisiplina ang isip na magpahinga. Kasi kahit naman isipin mo, hindi rin naman nalulutas yung problema, nadadagdagan lang ang problema kasi magkakasakit ka. To change the thought, change your body chemistry. Change what you eat. What we eat affects our moods. Kaya tinitingnan din natin yan. Be aware, and because of thought and habits, sabi sa Revelation 22:11, evil people will keep on being evil, and everyone who is dirty-minded will still be dirty-minded. But good people will keep on doing right, and God's people will always be holy. This is because of habitual thinking. Pag naging habit mo na gano'n, magiging gano'n ka talaga. Kailangan you break out of that habit. Paikot-ikot lang na parang Ferris wheel ang buhay mo. Kailangan tumalon ka at lumabas ka doon para hindi ka paikot-ikot. Cyclical ang buhay. Think into becoming. Think into being something or someone. Kaya mga tao may pangarap, madalas yun ang mga taong naiiba ang buhay nila. Pag ang pangarap ay ginawa nilang plano, hindi lang pangarap. Pag may pangarap na nagiging plano, pag may plano, may gawa, naiiba ang buhay. Kaya tinatanong mo rin sa nanliligaw sa iyo, ano bang pangarap mo sa buhay? Ikaw, ay tumigil ka. Hindi natin pagkakapirahan na gawin mo akong pangarap. No? Anong pangarap mo? Wala kang pangarap. Ayoko sa'yo. Gusto ko yung may pangarap. Gusto ko yung may ambisyon. Because if you fail to plan, you plan to fail. Anong laman ng iyong isip? Decide what you want to be and think towards it. Kaya yung mga mag-enroll pa lang, first year college, ang gusto nila maging summa cum laude, sila yung nagiging summa. Hindi yung walang plano, nung graduation, ha? Summa ako, wow. Walang ganon. Pinaplano yan, pinagtatrabahuan, ginagapang, inaakyat para mangyari. It all begins in the mind. Mahirap kayo, pamilya nyo, pagkahirap-hirap. Sasabihin ng ibang kapatid mo, talagang ganyan lang ang buhay. Wala tayong magagawa. 30 years later, mahirap pa rin yun. Pero yung kapatid na sinabi niya, ayoko ng ganitong buhay, ayoko ganitong tirahan, ayoko ng ganitong pagkain, yun ang 30 years later, iba ang buhay. Kasi sa isip niya, nagplano siyang ibahin yon. Kailangan nag-iisip ang tao. Ang iniisip mo, napakadalas, siyang mangyayari. Bakit? Kasi ang iniisip mo, panalangin yon kahit walang amen. Mark 11:24, everything you ask for in prayer will be yours if only you have faith. Kasi ang faith, hindi lang naniniwala ako, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang buhay. Hindi lang yun naniniwala, may plano yun. Pagagandahin niya yung buhay niya. Kasi ang tunay na faith, pananalig, may aksyon. Hindi lang dasal. So kung tunay kang nagdarasal, Lord, gawin niyo po ako. Ang gusto ko pong gumraduate sa board. Gusto ko pong makatapos ng ganito. Gusto ko pong makapagtanim ng 5 hektaryang pinyahan. Siyempre, may gagawin ka. Kasi naniniwala kang yun ang maganda para sa'yo. Faith without action is dead. Kaya ang sabi, pag ipinanalangin mo at naniniwala ka, matutupad. Hindi magic. Kasi ang paniniwala mo ay magbubunsod sa iyo para gawin ang lahat ng tamang dapat na hakbang para mangyari yung ipinanalangin mo. May kapangyarihan ng panalangin na tunay na paniniwala. Kaya baliwala yung prayer na hindi ka naman naniniwala, pray ka pa ng pray. Uy, ba't ka nag-pray na gumaling ka, naniniwala ka ba? Hindi, malay mo rin mangyari. Wala mangyayari doon. Kailangan kumbinsido ka sa loob ng iyong isip. Kaya yung mga tao na naka-accomplish, umahon sa lusak, na-improve ang buhay, napaganda ang lahat, naniwala yun na pwede niyang magawa yun at gumawa siya ng mga tamang hakbang para gawin yun. Pero yung mga tao walang pagbabago sa buhay nila, yung mag-asawa na kakakasal pa lang, 1 linggo, away na ng away, after 1 month, away ng away, 1 taon, away ng away, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, away ng away,
Wala naman kasi silang iniisip na baguhin ang utak nila eh. Yung seloso pa rin. Yung tamad pa rin. Yung palaaway pa rin. So away sila ng away kasi wala silang binabago. Kung ayaw mo ng buhay mo ngayon, baguhin mo ang pag-iisip mo tungkol dyan at yun ang simula ng pagbabago. Hindi pwedeng parang lumaglag mula sa langit ang pagbabago. Walang ganon. Pinagtatrabahuhan ang pagbabago. Kaya ang utak natin na mahalaga. Kaya yung matalino na sa likas, nag-aral pa na nag-aral, nakipag-usap pa sa maraming mga matalino, nag-observe ng nag-observe, patalino ng patalino, maiiwan nun kahit mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, na hindi aral ng aral at hindi masyadong hasa ng kanilang karunungan. Maiiwan lahat. Kasi yung utak, patalino yun ng patalino habang pinapatalino mo at pabobo ng pabobo habang pinapabobo mo. So sino ang mga kausap mo, mga bubing ba o mga matalino? Huwag ka magtaka. Pag nakikipag-usap ka dapat sa mga hindi matalino, it's only out of charity, but not for amusement or enjoyment. Kasi pag enjoy ka na mga kausap mo yung hangal, magkakanda-hangal ka sa buhay. Kaya pagtanda mo, walang nangyari. At yung mga taong walang nangyari, 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, pag nakita mo, yung pa rin ang utak, wala man lang nakausap na matino yun. Wala man lang nabasang matinong libro, napanood na matinong show. Wala. Kaya yun pa rin at yun ang utak. Nakulong ang utak. Choose what to hear, what to listen to, and what to tell yourself. Pipiliin mo kung sino pinapakinggan, ano nakikita, at kung ano ang sinasabi ng utak mo sa sarili mo. Anong sinasabi ng utak mo sa sarili mo? Kawawa ka. Dapat kaawaan ka ng mga tao. Dapat tulungan ka nila. Dapat bigyan ka nila kasi kawawa ka. Magiging pulubi ka. Pero pag sinasabi mo sa utak mo na, hindi ako aasa ng aasa, kahit binibigyan nila ako, tinutulungan nila ako, gagawa ako ng paraan, maghahanap buhay ako, magiging independent ka. Ano ang sinasabi mo sa sarili mo? Kasi yun ang gagawin mo eh. Ecclesiastes 7:21, do not pay attention to every word people say. Pinipili mo ang pinapakinggan. At nakikinig ka na, may salaan pa yung tenga mo para mayroong pinapapasok at mayroong hindi. Pag ang lagi mong kausap ay kakampi mo, yung kamukha mo ng pananalig, pareho kayo ng kagalit, pareho kayo ng kaaway, anong gagawin niyo sa isa't isa? Ilulubog niyo ang isa't isa. Kasi wala nagbibigay ng balance. Dapat nakikinig ka rin dun sa huwag ka na magalit doon, baka naman mali ang iniisip mo tungkol sa kanya. Ngayon, sa kanya ka nagalit. No, dapat nakikinig ka sa ganon. Hindi yung kampi ng kampi sa'yo, kahit ano na lang, lagi mong kakampi. Walang maitutulong sa'yo yan. Hindi ka tatalino. Pag lagi kang kinakampihan. If the mind can be used to heal, it can also be used to kill. Di ba may placebo effect? Yung hindi naman gamot, pero pinapaniwala kang gamot, tumatalab sa'yo. Meron namang nocebo. Yung gamot na, pero pinaniniwala ka, hindi pa rin yung tatalab. So, hindi pa rin yung tatalab kahit gamot yun. Negative beliefs or negative expectations can kill. Yung ginagawa ka na ng mabuti, so hindi naman mabuti yan. Yung meron ka ng gamot, hindi naman ito tatalab. Ayoko naman ito. Hindi mo dapat asahan na tatalab nga. Kasi yung madilim ang paningin sa mundo, tatambakan ng mundo ng kadiliman. Kung anong iniisip mo, yun ang ibibigay sa iyo ng mundo. Importante na maunawa natin ang kapangyarihan ng isip. Research shows that thoughts are capable of affecting everything, from the simplest machines to the most complex living beings. Merong talab ang isip sa ibang bagay outside of your brain. And the informed could always suspect an evil spirit. Lagi na lang na, ay, may evil spirit, may evil spirit. Yan ang laging tinatakbuhan ng mangmang, laging evil spirit. Bagamat merong totoong evil spirit, pero ang konti-konti ng totoong evil spirit na nangyayari sa paligid, may dahilan yon, may reason yon, may science yon, kung aalamin mo. Kaya yung telekinesis, yung research na napapagalaw ng isang tao, halimbawa yung baso na malayo sa kanya, yung mga mangmang sasabihin agad, evil spirit, demons. No. This wonderful study about the human brain is giving us a lot of proofs
that the mind can move even physical things. Eh, di ba? Ganyan ang mga himala sa Bible. Pag sinabi ng propeta, hindi ulan ng 7 taon, hindi nga umuulan, ang lakas naman ng isip nun na in religious parlance, you call faith. Ang lakas ng faith. Pag sinabi ni Jesus na bumangon ka dyan, bumabangon nga pati patay. Ang lakas ng isip. Na ang lakas ng pananalig. Hindi demonyo yon. Huwag kayo laging natatakot sa puro na lang demonyo. Pag kami hindi tayo alam, demonyo. Science could be God's last prophet. Nakikita natin yung mga wonderful works of God in nature through scientific research. Every thought we have is tangible energy with the power to affect even the physical world. At napapatunayan na nga yan, tulad ng paulit-ulit kong binabanggit na ayaw niyang tanggapin yung dugo na ipinapasok sa kanyang ugat, hindi talaga pumasok. Researchers have demonstrated that human intention can even affect a variety of living systems such as bacteria, mga daga, mga pusa at aso, pati paglangoy ng isda, naapektuhan ng iyong pag-iisip. Sabi niba, witchcraft. Ayan na naman, yung mga mangmang, laging witchcraft ang pinagbibintangan. May galis ka na, ay, nakulam ka. Galis lang yun. Why that power? Bakit ganon kalakas ang isip ng tao? Because humans are created in God's image. We were created in God's image. There's a bright and beautiful slice of God in each one of us. Kaya ganun na lang ang ating isip. Kaya sabi ni Jesus, everything is possible for those who believe. And why is it possible? Your mind power can move it because you were empowered by God. Hindi yan masama, hindi yan kadiliman. Diyos ang nagbigay para gamitin mo sa tama. Sabi ng Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Ang ganda-ganda na pagkakalikha nyo sa akin, O Diyos. Binahagi na nyo ako, di man ako dapat at karapat-dapat. At yung bahagi na yon sa isip. Mark 11:24, sabi ni Jesus, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Prayer, faith, mind, power. At hindi yun galing sa demonyo. Galing yun sa Diyos. Because all perfect things come from above, from the Father of lights, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift is from above. Satan is not a creator, he's only a destroyer. So anything powerful and creative could only come from God. Quantum physics has proven that living things are constant transmitters and receivers of measurable energy. Ang lalim ng researches na bawat living thing may energy and they're connected, interconnected. Kaya yung mga iba, napapatunayan nila na lalong lumulusog ang halaman pag kinakausap. Pag pinupuri, pag minamahal. Pati tubig, kinakausap. Because there's a life in it. At hindi yun witchcraft. Hindi dapat nabubuhay ka sa takot. Because God has infused His power in everything that He has created. Kaya tayo interconnected eh. May connection tayong lahat. Yung mga tao na mapag-alaga ng mga halaman, who knows? Kung yung mga halaman, inaalagaan din sila bilang ganti. Ang mga isipin daw, thoughts are bundles of electromagnetic energy. And new models of consciousness depict it as being able to move beyond physical boundaries like energy does. In other words, thought can move things. Kaya ibang takot na takot sa mga possession, mga demonic possession. Bakit itong taong to? Napapasara niya yung pinto, tinitingnan lang niya, demonyo agad ang pinagbibintangan. Because there are people who are very, very, very tortured inside of them, full of negative energy, full of anger, full of pain, full of sorrow and bitterness, that their thoughts could close doors and scare people and hurt people because they are full of negative energy. Hindi lahat dapat demonyo ang pinagbibintangan.
Di ba merong mga ganon? Kung minsan yung mga nag-iibigan, alam mo, naisip kita kaninang 2 a.m., iniisip din kita nun. Yung nagkukonekta yung mga isip nyo, yung tinatawag na iba na mental telepathy, natatakot na naman sila doon. Nakakapaglakbay talaga yung isip mo outside of your utak, outside of your skull. Because we were fearfully and wonderfully made. Si Jesus nga biyahe niya sa bangka yung mga disipulo niya. Naiwan pa siya, nanalangin pa siya. Mamaya, naglalakad na siya sa tubig, inabutan na niya. Nalilipat yung katawan niya from here and there. Lumalampas siya sa mga pader, sa mga dingding. Nakakapasok siya doon sa room na nandun na kanyang mga disipulo at nagtatago. The mind can overcome the physical world. And it's a very tantalizing area of study in medicine. Kung paano sa pag-iisip mo ay matutulungan mong gumaling ang sarili, at kung paano sa pag-iisip mo ng mga nakakalungkot, nakakatakot, ay tinutulungan mo ang sarili mong mabulok, manlumo, manghina. Matthew 7:7, ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. At palitan nyo yung ask, seek, and knock with think. Think, and it will be given to you. Think, and you will find it. Think, and the door will be open to you. Prayer, faith, belief, mind power could all be under one and the same umbrella. This is the power of faith and prayer. Faith moves the physical world. Kaya sabi ni Jesus, if you have faith as big as a mustard seed, tell this mountain to lift itself up and it will. Siyempre, isang exaggerated na figure of speech yun. Pero sinasabi niya, kayang pagalawin ng utak mo, ng pananalig mo, pati bundok. Kaya kung tutuusin, 2,000 taon ng Christianity, ang konti pa nang alam natin tungkol sa Diyos at kay Jesus. Kasi hindi pa natin napapalakad yung bundok. Bakit nung panahon ni Jesus, ang daming napapagaling mga disciples, mga patay binubuhay, ba't ngayon wala? What kind of faith was lost? What did they know then that we don't know about now? That the power available to them then no longer seems to be seen anywhere near us now. Yun ang dapat nating balikan. The power of faith, which is the power of prayer, which is the power of the mind. Control thoughts to control emotions. Kaya yung mga tao na napipigil ang kanilang isip, napipigil din nila ang kanilang emosyon. Kahit nalulungkot, hindi sila naglulupasay kasi sa isip pa lang, kinokontrol na nila. Merong mga byuda na bukas, libing ng asawa ko, kokontrolin ko ang aking isip. Hindi ako maglulupasay, hindi ako magngangangalgal ng sobra kasi mga anak ko, kasi mga tao. So, bukas, ganun ang behavior nila. Pero pag wala kang ganun plano, minsan kung ano-ano ang pinaggagawa mo. Kaya dapat lagi nating iniisip ang Diyos. Para yung Diyos ang nakatira sa ating isip at hindi kung ano-ano. Psalm 63:6, I think about you before I go to sleep, and my thoughts turn to you during the night. Ano ang iniisip nyo bago kayo matulog? Siyempre, yun ang mapapagnipan nyo. Meron matutulog na lang, nanonood pa ng horror. Matutulog na lang, magbabasa pa naman kung ano-anong comment sa Facebook na siya ay minumura, pinapagalitan, iniinis. Bakit mo tatambakan ng laso ng isip mo ay matutulog ka na? Gusto mo yun, ang baon mo buong gabi? Sabi niya, my thoughts turn to you during the night. Siya ang dapat isipin. Think of God often. Let God dwell in your mind. Your mind, your thought, is the temple of God. God does not live in temples made by man. God does not live in temples of stone or steel or wood or gold. God lives and dwells in the mind of the believer. This thing you have between your two ears is the temple of God. Your mind. Kaya dapat Diyos ang naghahari sa isip. Diyos ang laman ng isip. Diyos ang sinusunod ng isip. Ask God to reveal God to you and godlessness as well. Romans 12:2, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good
and pleasing to Him. Kung meron tayong dapat hingin sa Diyos, ay baguhin ang paraan ng ating pag-iisip. At mangyayari yon kung isinusunod natin ang pag-iisip sa isipin ng Diyos na ipinahayag ni Jesus. Offer your mind and your thoughts to God. Yan ang pinakamagandang offering. Offer your thoughts. May iniisip ka pa lang, sasabihin mo na, ganito ba ang Diyos na gusto ng Diyos na isipin ko? Kung hindi, titigilan ko itong isipin. Dapat, pinapalayas niyo yung mga isipin na hindi dapat nasa loob ng isip. Let God dwell in your mind, not the devil. Let God enter your world and the world through your mind. Gustong mahalin ng Diyos ang maraming tao? Papasok siya sa ating isip. Mag-iisip tayong mahalin ng mga tao. May gagawin ng mga kamay at paa natin para mahalin ng mga tao. Pumasok ang Diyos sa mundo through our mind. Kaya dapat channel ng Diyos ang ating isip. Develop your mind so you could know God more. Because the more you know God, the more powerful your thought, your faith, your prayer will be. 2 Corinthians 3:18. So our faces show the bright glory of the Lord, as the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Sabi ganon, nagiging kamukha tayo ni Jesus more and more and more. And that will happen when we think like Jesus more and more and more. When you think like Moses, when you think like the Pharisees, when you think like Paul or Peter, maaaring may tama pero hindi laging tama siguro ang makikita mo kasi hindi sila perfect. But when you think more and more like Jesus, you become more and more like Jesus, you become more and more like the Father in heaven, you have more and more power. Your thought becomes more and more effective. Your prayer becomes more and more powerful. Sa isip nagsisimula. So discipline your mind to focus on what is uplifting. Kailangan disiplina yan. Kasi ang paborito ng utak, yung nakakatakot, yung nakakainis, yung chismis. Sabi, hindi yan ang dapat yung pag-isipan at pag-usapan. Philippians 4:7-8. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Lagi niyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yan ang ilagay nyo sa inyong isip. Yan ang pag-usapan. Yan ang gawing topic. Whatever is true, noble, beautiful, kind. Yan. Sabi ganon, think about these things. Because as you think, you become. Kung ang pinag-uusapan nyo ay kapangitan, papangit din kayo. Nakakagulo, gugulo kayo. Nakakapagpahina ng loob, hihina ang loob nyo. So bakit kayo mag-aksaya ng oras na yun ang pag-usapan at isipin? Discipline your mind to reject unfruitful or destructive thoughts. Pag hindi nakakabuti, hindi nakakapagpabunga, hindi nakakapagpasaya, huwag nang isipin yan. Nakakatakot, nakakapagpahirap ng loob, huwag na yang isipin. Ecclesiastes 11:10, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Palayasin daw ang mga kabalisahan. Iwaksi mo ang kaalalahanin at mga kabalisahan. Mga kapatid, makinig kayo. Baligtad ang ginagawa ng marami. Kung ano yung nakakabalisa, nakakapagpaalala, iyon ang laging laman ng isip. So tingnan nyo katawan, may sakit. Tingnan nyo ang buhay, malungkot. Iwaksi ang mga alalahanin. Through meditation, habitual thoughts of hatred, anger, and revenge are replaced with intentional thoughts of acceptance, cooperation, unconditional love, and forgiveness. Kaya mabuti yung nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay, nag-iisip-isip, nagme-meditate, nakakapagpabago yon ng isip. Laging ipasuri ang ating isip sa Diyos. Psalm 139:23-24. Search me, O God, and know my heart, which really means know my mind. Test me and know my anxious thoughts.
See if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Siyasatin niyo po ako, O Diyos. Kilalanin niyo ang aking pag-iisip. Suriin ninyo ako at ibunyag niyo ang mga mapag-alala at mapagproblema kung paraan ng pag-iisip. Tingnan niyo kung may mga paraan akong hindi kaibig-ibig. At akayin niyo ako sa paraang maganda, tama, at mainam. Sabi nila, plant a thought, harvest an act. Pag nagtanim ka ng isang iisipin, ang bunga nyon, paggalaw, pagkilos. Plant an act, reap a habit. Pag may ginawa ka, pinuulit-ulit mong ginawa, magiging ugali mo na. Plant a habit, harvest a character. Kung ano ang lagi mong ginagawa at pinapaulit-ulit, magiging gano'n na yung pagkatao. Plant a character and harvest a life or a lifestyle. Kung ano ang karakter mo, yon ang lifestyle mo. It's all begin in the mind. It all ends in the mind. All in the mind. Ang tunay na digmaan dito sa isip nangyayari. Kung matatalo ka o mananalo sa buhay, mabibigo ka o magtatagumpay, lulungkot ka o sasaya, lulusog ka o magkakasakit, sa isip nagkakatalo. Bantayan ang iniisip. 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ginigiba namin ang lahat ng mga baluktot na pangangatwiran at lahat ng mga pagbabalat kayo na lumalaban sa katotohanan at karunungan ng Diyos at ipinabibihag namin kay Jesus ang bawat isipin na tumatawid sa aming utak. Take every thought captive to the name of Christ. Ipasakop para sa Jesus ang maghari sa ating isip. At pag nangyari yon, doon matutupad yung pangako niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Magkakaroon ka ng kapahingahan pag nakontrol mo ang paraan ng iyong pag-iisip. Mayaman ka man, pero yung isip mo, lagi na lamang pag-aalala, feeling mahirap ka pa rin at walang pera. At kahit wala ka masyadong pera, pero yung pag-iisip mo, naturuan mo maging kontento, mapagtiwala sa Diyos, feeling mayaman ka. Alam niyo yung nararamdaman ng tao, hindi sa dami ng laman o kakontian ng laman ng bulsa. Nasa laman ng utak. Nasa utak kung sasaya ang marriage niyo o hindi. Nasa utak kung magiging maganda ang buhay niyo sa pamilya niyo o hindi. Nasa utak kung uunlad ka o hindi. It's all in the mind. Dear Lord, teach us to surrender every thought to the name of Jesus. Naunay kilalanin namin talaga ang iyong anak na si Jesus para maisunod namin sa Kanya ang para namin pag-iisip. Siyasatin mo ang pag-iisip namin ngayon, O Diyos. Kung meron dito mga kapatid na lagi nag-iisip ng nakakatakot, nakakalungkot, nakakapagpawala ng gana, turuan niyo kaming baguhin ang aming pag-iisip. Maging positive, maging peaceful, maging loving. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sumandali, huwag pagmadalian, pag-isipan kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito sa ating buhay at paano tayo mapagpapala ng Diyos